And it so happened kasi yung pulis na yun, isa siya sa mga nagkaso kay VP Sara. After I turned down, after I turned down yung Oh. ano, kasi konektado na nga siya eh. After I turned down po yung ano, yung pag-bribe na yun, nagulat ako kinabukasan, dumarating na sila, nagpa-file na sila isang grupo sa ano, sa Oo. against kay VP Sara. Oo. At saka kay Colonel La Chica. Iyon, oo. Iyan siya. Hmm. Kaya ngayon, kung mapapansin nyo, dun sa ano, di ba, hinanap na nga ni Representative Cardema yung mga, sa side naman sana ni Tatay Digong. Nung may lumalabas na ngayon, isa-isa may lumalabas, ang ginawa nila ngayon ng mga crooks na yan, hindi na nila pinapunta si Tatay Digong at hindi na daw Oo. kailangan. Di ba? Oo. Tapos bigla na lang sila nag-wrap up na sabi nga, ito yung mga nangyari hanggang sa, Oo. ayun, kanina, di ba? Nag-ano sila, Oo. nag-hearing. Sabi ni ano, Joey is underrated vlogger, kaya shadow ban ang ginagawa na sa page mo para di ka mag-shine ng gusto. Oo, actually ganun naman, ramdam na ramdam mo naman yan ever since eh, talagang gurgur to the max talaga. Eh kaso nga lang, hindi kasi, unang-una, hindi naman ako concerned sa ano, hindi naman ako concerned na, kailangan sa katerbang dami sa followers, ganun. And I think it worked against them. Kasi, yung engagement ko, authentic eh. Hindi naman ako nagbo-boost, hindi naman ako nag-ano, ganyan. Ayun. Pickles ba yan? Nangasim ako, sabi ni James Cloud. Yung Korean store kasi na malapit sa amin, ano, nagbebenta ng ano, pickled sorry. Na-reveal ko tuloy. Ay, imagine niyo yung ano, may budget hininga ko ngayon. Pickled garlic. Ayun. Ayan. Eh, di ba, sobrang healthy niyan? Sobrang healthy, ganun. Dapat nga lang mga 2 lang eh, or 3 lang sa isang araw, kaso nasasarapan ako. At least ang maliit ang offer mo, Miss Joey, malaki naman ang puso mo para sa katotohanan. Sabi nga nila, many are called, but only few are chosen. 40B offer dyan kay Miss Joey and Diyos me. Natawa talaga ako dun sa 40K. Sabi ko, tangina. Eh, kasi yung isang patay gutom na vlogger, alam ko ganun yung bayad dun eh. Yung isang patay gutom na vlogger na sinabihan niya yung jowa niya, yung nabuntis niya, na magpa-kembulor ng ano, magpa-kembulor ng baby. Ayun. Ang TF nun talaga, 40K. Na pinagmamalaki pa niya nung una. Ayun. So, naisulto talaga ako. Sabi ko, sabagay kasi parang that time, late pa ng platform ko. Eh, sa kanya malaki na yung kinembot niya nun eh. Ayun. Pero mas kinakadiri pa rin. Parang, 40K? Talaga, feeling niya mapapa-oo niyo ako sa mga ganyan. Diyos me. Huwag kang magmura, Joey. Tataasan nila offer. Sabi na trigger. Siguro kung totoong tao tong DeepSeek, sinampal na ako. Grabe ang pagka-slave driver ko. Bakit? Pinagde-data crunch ko. Ito utusan mo. Oo. Bardagulan to the max for sure ito, sabi ni Tito B. Well, ako yon, happy ako sa ni-reveal mo nung pag-uusap nyo ni Inday. Pero yun na nga lang, no, Inday is as a member of your same generation, saludo ako sa'yo. It doesn't, ako I don't care kung anong mangyari sa'yo, pero you represented our generation well, girl. Kaya basta Sara, astig. True. Asa na yun? Di ba, wala ba magpapaprint ng ng sticker? Ako papaprint ko. Oo, para yung mga nagsi-skateboard dyan, ilagay nyo sa skateboard, ilagay nyo sa kotse. Maganda yung pang print. Ipakita mo nga yung yung itsura nung yung pang printing. Wait. Hindi ako gano'n ka-astig. Inisip talaga namin to because this is our generation. Oo. Saan ba yun? Wait. Andiyan na si Yumi. Wait lang, Yumi ha. Kapit ka lang dyan. Wait. Eh, pinakita ko nga sa kanila kanina. Sabi ko, may kasalanan nito si Sas. Itong basta Sara astig. Pinagawa niya ako ng ganito.
Ayan. Sino nagsabi? Sinabi mo, nakita na ba ni Sarah yan? Hindi ko nga napakita kasi ano, hindi ko napakita sa kanya. Ayun. Ngayon, alam niyo na, sana, kasi hindi ko naman alam kung nanonood siya ng live ko. Ganun. Ay, nakikita na pala ako, sorry. Kaya Malay nakita po. na, Yumi. Sorry. Hindi po. Ano to? Sticker ito, pang kotse. Ano masasabi mo dyan, Yumi? Papatok ba to sa TikTok? Ang sticker na to? Oo. Yes, oo, maganda. Maganda siya. Di ba, pinusuan ko yan dun sa FB mo, Ma'am Joy, di ba? Oo. Kasi ito, galing to sa picture ni Sarah sa Congress. Yung gumanon siya. Gumanon siya. Hindi ba? Basta Sarah, Ganda niya. astig. Correct. Astig is the one of the buzzwords in our generation. Para bang namukha. Gano'n. Di ba? Basta Sarah, astig. Napanood mo yung game show siya. Ayun. Anyway, so kwento mo na, ina-offeran ka? Oo, ayun yung after natin mag-usap, naka-live ako noon. Actually, nung the day pa lang na nag-usap tayo na yon, hindi siya itong taong to, hindi siya direct na pumunta sa akin. Naghanap siya ng connection yung police. Tapos yung police ang nagpunta dito. Ngayon, ang sabi nga lang ng asawa ko is hindi siya naniniwala na may hawak. Baka isa lang din yan sa patibong na baka binibait ka lang, oo. yun, oo. Tapos gagamitin nilang proof na, bayaran ka eh. Ganon. Oo. Kasi, di ba nga, yung naging case ko kasi is sa EJK kasi yun eh. Di ba? Ngayon, ang target kasi nila doon is si Tatay Digong. Gusto nila kasi, di ba, talagang pumunta ako sa veterans. Tapos, sabi ni Senator Bato. Kung nagpunta sa veterans? Nung first day yun eh. Oo, nandun din ako yun nung first day. Hindi, madaling araw ka. Hapon ako. Doon kami sa may medyo elevator. late na ako dumating, mga 8:00 na, 9:00, ganun. Nakauwi na ako nun. Tapos, hi Ma'am Sas. Nahiya naman ako kay Ma'am Sas. Biglang gumanon. Okay lang yan. Tapos, ang nangyari nun, di ba sabi kasi ni Senator Bato, willing ka ba na humarap sa Senado? Sabi ng ganon. Sabi ko, yes, more than willing. Sabi ko, kasi nga, syempre, as alam naman ng lahat, di ba, I was molested when I was young. Tapos, yun na nga, yung napagbago naman din yung mga tito ko at even yung father ko. So, yun yung hinahanap kasi ni Senator, ni Congresswoman, Cardema. Tapos, ngayon, meron din kasi akong doon sa unang-unang video na nag-viral nun, sinabi ko doon, yung police na tumulong sa akin. Na, actually kasi nga. Sandali lang sabi ni Romeo, sana mas green pa yung ayaw nga namin na mas green kasi mukhang cheap. Sticker po yan. Aesthetic po to ng generation namin, huwag kayong makialam. Maganda siya, kaya diba mas green siya. Parang sa comics, yung parang gano'n, yung parang vintage yung vintage talaga yung style. With class, di ba? Correct. With class po yun kasi ang generation po namin, ukay-ukay generation, it's vintage generation. Vintage, oo. Correct. Ayun, go Miss Yumi, ayan. So, ano si Miss Yumi, no? Kasi, siya, kaya siya naging very, very popular sa social media. Kasi, siya yung face nung kasi di ba sabi ko nga sa inyo, usually, yung mga tao, yung mga family, hindi nagsasalita yan tungkol sa problema nila sa isang kamag-anak na addictus benedictus kasi most of the time, nakakahiya na magkwento. So, si Yumi, yung parang siya yung face nung horrible story ng growing up with a family member na addictus benedictus. Yun. And she was able to talk about it publicly. She was able to talk about the horrible experience, and in return helping others na meron ding ganong experience. Cases, Oo, na meron ganong cases. Kasi usually pagka ganito, kunyari, doon lang sa pagkakamolest siya, hindi lahat kasi ng tao kayang tanggapin yun eh. Yung iba nga, nakatikim ako ng salita na baka inakit mo at the age of 12 nang-aakit, di ba? Yung gano'n. Tapos iba naman kahihiyan sa pamilya, yung gano'n ba? Di ba? Kaya madaming biktima na nag-reach out sa akin, 'di ba? Na-share ko nga na until now parang nasa sa loob lang nila, hindi nila mailabas because din sa judgmental din kasi yung ibang tao kahit na Pilipino.
Yun Mm. siya. And then yun nga yung sa ano, sa pagkaka-bribe na yun. Actually, inano ko yun, ni-live ko yun at after nun kumontak ako sa lawyer kasi sabi ko parang siyempre na threat yun, 'di ba? Parang what if hindi mo tanggapin baka mamaya madami ng gumurgur din sa'kin tapos sa pamilya ko. And then, sabi lang nung lawyer, wag kang mag-announce ng name o wag mong i-name drop until may Mm. gawin sila na ano, na tawag dito, na maling step ulit. Oo. Kasi Mm. baka mamaya sabihin nila, nagpapapansin ka na, yung Oo, gano'n. oo, oo. Since ano pa lang parang nasa introductory stage pa lang naman. So wait lang tayo sa magiging progress at hindi naman din nila siguradong gugurgurin yung pamilya mo dahil nga alam na lumabas ka na sa social media. Mm, Sabing gano'n. And it so happened kasi yung pulis na yun, isa siya sa mga nagkaso kay VP Sara. After I turned down after I turned down yung Oh. ano, kasi konektado na nga siya eh. After I turned down po yung ano, yung pagba-bribe na yun, nagulat ako kinabukasan, dumarating na sila, nagfa-file na sila isang grupo sa ano, sa Oo. against kay VP Sara. Oo, at saka kay Colonel La Chica. Iyon, oo. Iyan siya. Hmm. Kaya ngayon kung mapapansin niyo, dun sa ano 'di ba hinanap na nga ni Representative Cardema yung mga sa side naman sana ni Tatay Digong. Nung Mhm. may lumalabas na ngayon, isa-isa may lumalabas, ang ginawa nila ngayon ng mga crooks na yan, hindi na nila pinapunta si Tatay Digong at hindi na daw Oo. kailangan, 'di ba? Oo. Tas bigla na lang silang nag-wrap up na sabi nga ito yung mga nangyari hanggang sa Oo. ayun kanina 'di ba, nag-ano Oo, sila, oo. nag-hearing. Mm. Madami pong ano Mm. nakakaalam sa pamilya ko pero kasi, may CCTV kasi eh. So yung video na yun, siyempre hindi naman namin puwedeng parang binebenta, lalagyan daw ng gano'n, may mga alam niyo na may maano yung utak na sabihin, "Charot lang yan, baka Oo, nagpapansin lang sa oo. media," gano'n. Well, sabi ko nga, hindi ko naman kailangang magpapansin dahil unang-una lumabas na nga ako na ito na yung kabuhayan ko, ito na yung Oo. tinatago-tago ko na problema 'to, Oo. yun. Correct, ayun. So yun, kaya ano siya, tawag dito, malaki yung YouTube channel ni Yumi eh. Pero ang content mo, nagpo-politics ka ba talaga or parang naging incidental na lang yung political content? Incidental lang yun kasi ano, na-provoke ako dun nga nung nag-hearing si Tatay Digong. Pero ang Oo. content ko kasi dun sa YT ko before is about dun sa military because I'm a military, 'di ba? Mm. Tapos Philippine Air Force Reserve. And Mm. then, tawag dito, dun naman sa Facebook ko more on aesthetic nga, 'di ba? Kung Oo. napansin mo yung Facebook, puro aesthetic Oo. siya, gano'n. Ta's Ayun, wala kaya lang, puro ako pag gumanda na ako, si Yumi yung may kasalanan. hindi natin napag-usapan. Pagka gumanda sa kilos ko, ayan. Si Ma'am Sas lagi kong nakikita yan na ano, talagang laban na laban din, eh. Yun yung mga ano, yung nanggigigil din ako 'pag nakikita ko yung mukha niya na nagagalit, eh. Oo. Kaya ano, I'm so thankful po na nakaharap ko kayong dalawa dito. Maraming salamat po sa inyo. Thank you din, ayan. Thank you din. Yung anong tawag dito, so ngayon yung tingin mo mas malaki yung chance na yung 10M na yun actually naisip ko nga, mas malaki yung chance na yung 10M na yun gusto ka lang nila i-entrap 'no? Para meron For silang magamit sure, for in sure. case na mag-witness ka sa Senate or sa Congress. For sure yun kasi pupuwede nilang Mm. yun na nga, ipang-ano sabihin, eto nga, 'di ba binabayaran nga, tinanggap, gano'n. Mm. Tapos puwede silang mag-release na, sabihin na, tawag dito, na lahat ng ano, ng supporter niyo kaya naman palang bayaran kahit wala Oo. pa namang nasisilawan na agad, gano'n. Oo. And Ayun. anyway, totoo naman yun, Diyos ko sa estado nilang yun, alam niyo yung parang sisilawin ka na lang talaga sa pera para ano, para wala nang sumuporta sa kabila. Mm. Iba-iba Mm. merong ibang vlogger na may mga ibang offer din, iba-ibang presyo gano'n. Kaya lang kasi yung Oo. sa'kin kasi, siguro kaya gano'n dahil yung unang-una kilala ko nung pulis na naging mediator. Oo. Baka akala niya ano, kakagatin ko kaagad-agad. Oo, oo. Sabi ko 10M siyempre sabi ko kung galing sa asawa ko yun, why not, 'di ba? Oo naman. Pero kung ganyan, naku Diyos ko po Lord, ayoko din naman Oo. dahil Oo. meron pa rin naman tayong dignidad. Hmm. Pinaglalaban. Pero alam mo meron akong narinig na kwento dun sa ano, dun sa mga pulis daw na yun na nagkaso. Meron daw dun, wala lang daw talagang papa-retire na daw kasi
yung isa doon sa mga nagkaso. Papa-retire na daw kasi. Tapos parang, ayun, gusto mag-retire with the bank. Kaya, ginawa yung ano. Pero yun, ito Pero, sabihin ko sa inyo, i-expose ko siya ng konting-konti lang. Itong pulis na to, Iglesia ni Cristo. ay, talaga? Oo. Hindi yari siya. Converted siya. Yung pulis na yun. Hindi yari siya. Kaya Ganun. nga. Lalo na ngayon, ano na, nagpe-prepare na talaga yung INC. Malapit na sila talagang mag-ano. Kaya nung nakita ko nag-file siya ng ng case, alam ko na siguro no choice na dahil wala siyang nagawa siguro sa akin ganun o ito na lang siguro kaya isang grupo sila na nag-file. Napakababaw naman yun yung kesyo daw, di ba? Inano daw yung isang police ganun. Ngayon, nung naglabas na si INC na ng words na nga about this rally, parang doon ko na-realize na sabi ko, yari siya ngayon. Kasi nasa loob siya nasa loob siya ng iglesia. I don't know kung hanggang ngayon nandun pa rin siya. Pero the last time nalaman ko, andun siya. Kasi malamang ititiwalag yan. Yung sabi nila, mga ititiwalag daw yan. Opo, dapat kasi i-divulge publicly kasi even hindi mo mabulgar, nandiyan pa rin yung, hindi nga, kasi hindi mo pwedeng pangunahan. Kasi syempre, mawawala na siya ng card later on. Paano kung i-ano sa kanya, di ba? Ibato sa kanya. Pero kasi yung police na yun, ang sabi ko nga pinagmamalaki ko pa naman nung yung pinakaunang video ko kasi sinabi ko siya din tapos biglang sumabla. At least nung time na yon, ginagawa niya talaga yung trabaho niya. Kumbaga, I think pwede ka pa rin naman maging thankful sa kanya kasi nag-respond siya dun sa problema mo noon ng tapat sa duty niya, 'di ba? Yun nga lang, syempre, ngayon, ibang usapan na ngayon. O siguro paretak na nga po siya. Tsaka hindi yan ito lang ang feeling ko lang kasi ako as a military, may chain of command kasi yan So, kung sino kasi ang yung chief of command, pagka nag-disseminate na yan ng order, wala kaming magagawa. Ganun siya. Kaya kay Vangag talaga feeling ko. Bakit pa sabay-sabay yung kaso? Oo. Pero kasi parang sobra ng embarrassing. Like for example, yung PNP spokesperson, si Jean Fajardo. I mean, parang, madam, masyado siyang sa media. Yung mga anak mo in the future, makikita yung mga pinagsasabi mo sa TV, proud ka dyan. Sabi nga ni Ito po ang assault! Ito po, tinapik! Ayan, kitang-kita! Makikita yun ng mga anak mo. Magkakaroon ka ng apo, pamangkin, kamag-anak. Alam mo, kwentong barangay lang ha. Kwentong barangay lang naman to. Kasi nga, sorry ha, gusto ko lang ikwento yung nangyari sa barangay namin. Okay lang ba? Okay lang ba, Yumi at Jerry? Okay lang ba? Okay na okay. Oo. Ayun, magigising naman ng mga maritas dito na 3:00 ng madaling araw. Okay lang ba? Kayo naman nagpapahaba ng oras? At kung yan ginagamit ninyong pampahaba ng oras, okay lang ba? Kasi sa barangay kasi namin, Joey, alam naman barangay namin, no? It's marami talaga itong people. Saan po yung barangay? May punong tanod doon. Di ba may punong tanod, tapos may umalahokan ng mga tanod. Tapos syempre may mga tanod. Magkakakilala yung mga tanod. Sa amin ng tanod, isang tanod. Kachismisan ko kasi isang tanod. Alam mo yun? Kasi nga, can you imagine, 3:00 nagising pa tayo. Alam mo naman ang mga tanod. Oo. Mahilig sa balot yan kasi laging puyat. Di ba ganitong oras parate ang tanod? Ang ronda. Oo! Nagismisan kami kagabi. Habang ako yung nagde-data crunching. Di ba? Tapos? Ang nangyari, sabi niya sa akin, alam mo yung umalahokan ng mga tanod, hindi niya talaga gusto yung ginagawa niya. Duty lang siya. Dahil sa duty. Pero wala siyang magawa. Kasi nga trabaho. Siyempre, tanod, umalahokan. Kaya nga sabi niya na, huwag niyo na lang personalin kasi nagtatrabaho lang siya. Pero, alam niyang mali yung ginagawa niya. Kaso hindi siya makapagsalita kasi nga naka-duty Kumbaga, kahit naalabag sa loob niya. Kailangan niyang gawin kasi nga duty. Duty. Tapos sa kwentong barangay ko, kwentong barangay lang naman. Ikaw na Joey at Yumi.
Narinig ko nga rin, actually may similar ano 'no, yung sa barangay rin namin. Ano, ang tawag dito, may nagkuwento nga na itong umalakokan na 'to ng mga tanod, well, established naman talaga hindi niya talaga trip yung ginagawa niya. Kaso nga lang siyempre kailangan niyang gawin dahil umalakokan siya, eh, 'di ba? Umalakokan siya so wala talaga siyang ano, wala talaga siyang choice. Ang nagpe-prepare daw nung mga sasabihin nung umalakokan ay grupo, gano'n. Meron daw talagang grupo ng mga tao na nakasuporta kay umalakokan at ano talaga, talagang may mga pagkakataon pa daw na yung kanyang mga sasabihin ay nung araw lang rin na yun niya malalaman. Parang hindi siya Gano'n, prepared. Ito ba yun? hindi niya talaga type. Kumbaga parang tinanggap niya na pucha, buhay naman 'to, gano'n. Totoo, kahit labag Ayun, sa kalooban. mm, Oo, gano'n siya kasi ano, oo. kung ano yung utos, no choice, Ku trabaho ku 'to, eh. Oo, kung ano yung isinubo, yun na lang talaga ta's wala siyang magawa. Pero meron akong ano, eto naman tungkol sa mga tanod, itong ano ko, itong kuwentong barangay ko. Kasi yung pinuno ng mga tanod dun sa barangay namin, Alam mo, grabe yung barangay niyo, Joey, parang, oo, grabe talaga 'tong barangay namin. Maraming eksenadora dito. Maraming oo, eksenadora dito. nakapunta ka naman sa barangay nila, Joey, Yumi. Pumunta Hindi kami pa. minsan. Oo, Oo, nakakatuwa ang barangay namin, oo. Saan ang oo, barangay? Eto, oo. sa At barangay dahil namin, diyan, sandali lang. At dahil Ah, diyan, iniinom ako ng asahi. Ang cute, kita mo yung asahi. Alam mo yung beer na asahi? ang liit Tapos ng beer. girl, tingnan mo ang cute, oh. Ganito lang siya kaliit na beer. Oo nga, ba't ang liit? Para hindi ka maging lasengga. Pang ano lang siya, girl, pang sundot. Oo, patikim after lang daw. kumain, gano'n, oo. Pupuwede ba ito na lang yung sa'kin? Tingnan mo, ang cute, oh. Tingnan mo na. Ang Maliit liit. lang yung asahi, diba? Asahi is like, I think for me, it's the best beer. Ito yung Japanese beer. It's the best beer ever. Talaga? Walang cute, ang Cute. liit, ang sarap. Hindi ba kayo To nag-asahi? answer, This is the best beer, girl. At mababa ang Best kanyang beer for calories. me is Hoegaarden. At wala tong calories. Mababang calories nito kaya hindi lalaki tiyan mo. Nakakita ka na ba ng tignan mo mga Japanese, hindi malalaki ang tiyan. Oo. aray. Napatisan ka, aray. Gusto ko Hoegaarden Mag talaga. ano ka na, continue mo na ang iyong chika. Ayun. Anyway, dito na nga, itong kwentong barangay. Sige, parang tapusin na natin 'to para 3:00 end live na tayo, ayan. Ano, ang tawag dito, Yumi, yung lugar namin, kasi every time na yung barangay captain mapapalitan, siyempre pumipili siya ng head ng mga tanod, gano'n. Mm. So ngayon kasi siyempre yung mga tanod, ganyan-ganyan, nagre-retire. So 'pag nag-retire siya, papalitan uli siya ng bagong pinunong tanod, ganyan. Ngayon, sabi nung kapitan namin, sa kapitan ng barangay, "Oh, nag-retire na yung yung inyong punong tanod. Kailangan ko ng pumili ng panibagong pinunong tanod dito sa ating barangay." Sabi gano'n ni barangay captain, sabi ni Kap. So, di syempre na-excite kami. Ay, magkakaroon ng bagong pinunong tanod, ganyan-ganyan, magkakaroon ng pinunong tanod, ganyan-ganyan. Pagpuntahan tayo sa papiging ni kapitan, ganyan. Oo, so syempre buong barangay nagpunta sa papiging Correct. ni Kapitan. Kap, gano'n. Ngayon kasi itong mga tanod, meron 'tong seniority, gano'n. Meron 'tong mga sinusunod na sistema, ganyan-ganyan, ineme-ineme, gano'n. So ngayon kung susundin mo yung mga kultura at tradisyon sa buhay ng mga tanod, meron talagang isa na dapat siya magiging pinunong tanod. Ngayon, wala naman daw kasing abi-abiso, wala naman daw kasing mga usap-usap or whatever, ganyan-ganyan. Tapos wala talagang so, yung pinaka nangunguna na tanod na dapat maging pinunong tanod, nag-expect siya na siya ang pipiliin. Hala, edi umattend na ng piging yung pamilya, bumili na ng bagong mga damit, para pagdating sa piging ni Kap, at syempre nag-e-expect na talaga yung buong angkan na siya ang magiging Miss Universe, di ba?
Ano yun, keso? Parang si Keso ata, charot. Oo. Gano'n. So, syempre nag-expect na siya na, "Ay, ako ang magiging Miss Universe dahil nasa akin ang lahat ng katangian para maging Miss Universe." Sabing gano'n nung ano. Nung susunod sana. Oo. Hala! Nung nandun na sa piging, pagdating ng 12:00 ng gabi, in-announce na ni Cap kung sino ang napupusuan niyang maging pinunong tanod. Ay, ayun nga, ang pinili niya ay talagang Miss Universe pala talaga. Solo siya, Grabe. ano siya. Oo. So, ngayon nagkagulatan daw talaga ng bonggang-bongga sa piging nung gabing yun. Nagkagulatan talaga sa piging. As in talagang hours back moment, gano'n. Parang Yung parang pasigaw na sana siya biglang, oo. hindi pala siya. Papasigaw na eh. Pagkatapos parang, ay, iba ang naging Miss Universe. Ayun. So, yun. Kaya, yang ano daw, yang mga, itong mga, ang tawag, hindi kasi ito hindi ito Jennifer Sevilla dance troupe eh. Yung kabilang dance troupe to. So, ngayon, doon sa kabilang dance troupe na yan, itong grupo nga ng mga tanod na to na malaki din daw ang kulo dyan. Malaki din ang kulo. Marami din galit. Ayun, marami din galit. So, buset, no ba yan? Kailan ba siya maninindigan? Miss Universe baka panday. Iba ang trip that Hindi moment. totoo yung tingnan niyo si Colonel Grijaldo. Tanging siya lang nag-stand out. Pero anong ginawa? Parang lahat na lang ngayon siya ang binubugbog siya ngayon ng mga kasamahan niya. Alam mo, natatakot ako sa kanya. Feeling ko itetegi siya. Natatakot talaga ako para sa pamilya niya, sa ano niya. Galit Ay, na galit. sorry ha. Nag-exage ako ng kwento kay Colonel Grijaldo. Kasi I really want to preempt whatever it is. Eh di kung kunwari, hindi niya patayin si Colonel Grijaldo, eh di okay. Hindi naman kataka-taka kasi si Garma wala na. 'Di ba, hindi na makapa, wala na, sinabi nasa Amerika, hanggang dun na lang ang kwento sa kanya, wala na. Hindi man lang inuwi ng Pilipinas, wala na tayong alam. At saka 'di ba, Diyos ko, kay Liz Satanas nga napakadali lang gumurgor ng PSG. True, Diba? oo. Kaya malamang sa malamang yun. Oo, totoo. Ayun, so nakakaano talaga, ang nagwagi yung concert sa Camp Panaka. Ayun, Universal Dancer, hindi yung Universal Motion Dancers. Ito yung mga dating miyembro ng UMD, oo. ng Jennifer Sevilla Dance Troupe. Kasi 'di ba yung mga Universal Motion Dancers, hindi na yan nagsasayaw, 'di ba? Pero dancer sila dati. Nakakasunod ka ba, Yumi? Hindi, oo, yung mga UMD. Ano ba, tama ba? Yung UMD before, tapos naging itong sila, sumunod doon sila Bong Navarro na, di ba? Street Boys na, ayun. Street Boys, so after ni UMD, ganun. Tama ba ako? Ayun. Nakakasunod ba ako? Correct. Perfect. Napaka-naive ko ata sa ganun. Dala-dala sa pa nanood ng live kasi maraming kwentong barangay dito. Ngayon lang ako natututo. Actually, pasensya, hindi ako techie. Kaya nga sabi, paano ba ako to? Di ba? Hindi ako techie. Tapos yun nga yung mga code name. Meron lang nagsasabi, manood ka kasi ng live nila. Ganun, para alam mo yung code name. Correct, oo. Hindi, ayan. hindi. Iwas gurgur. Oo. Ayun. Ako pa naman, pag nagalit, nakita mo, dinidiretso ko, minumura ko talaga mo. Sarap. Nakakagigil. Ayun. Pero yun po, yung nakita ko nga yung picture mo kahapon kay BP Sara, sabi ko, nakakaiyak yung moment. Alam niyo yun, tayo kasi, 'di ba, nung nandun tayo, parang hindi naman natin alam kung mapapansin tayo o hindi, 'di ba? Yung basta tayo, alam lang natin ang ginagawa natin, support lang tayo sa kanya without expecting anything. Kaya nung nakita ko, ay shit, sabi ko, ang bait-bait niya, talagang binigyan niya ng time. 'Di ba? Kasi pag-isa talaga siya, nag-ano talaga siya. Ayun, yung sabi ko na lang kay Inday, sana, wag ka, yung let's die trying. Kung hindi bibitaw si Inday, hindi rin tayo bibitaw, 'di ba? Ay, ang ganda ng face, 'di ba? Ang ganda ng skin, sobrang sobrang yayamanin. True. Yayamanin ng face. Clear talaga nung skin. Walang pores. Wala siyang pores talaga, as in. May ano siya, yung parang, yung may parang freckles na, alam mo sa tisay, yung freckles ng tisay. Merong ganun, pero hindi siya yung hindi siya yung, kasi di ba nga parang yung iba parang nagfe-fake freckles pa para mas mukhang, ganun. Tsaka siya, soft-spoken talaga siya, pero pag nagalit, wala talaga. Pero ang kagandahan lang dun is, yun nga, yung
tayo mga supporters niya nakasunod sa kanya, tas siya hindi natin alam na may pinaplano pala siya na gano'n para sa inyo na, "Wait lang, may time ako para sa inyo." Hanggang sa yun na nga nagulat ako nandun kayong lahat. Yun, ang sarap nung moment po, 'di ba? Oo, akala ko nga male-late ako, buti kasi sobrang traffic. Sabi ko, "Shit, nale-late yata ako." Gano'n, buti naman hindi ako na-late. Tapos ayun, naka-ano naman ako, right in time, dumating ako right in time lang, ayun. Tapos, inggit pikit ang Ensaymada Vloggers. Maano talaga, na-appreciate ni Inday yung ano, alam niyo yung ginagawa niyo sa social media, sobrang napakalaking tulong, sabi niya. Ayun, so, ayun, ayun, dun tayo sa ano, 'di ba? Dun Tsaka tayo sa pagkaharap mo na siya yung nakagano'n lang ako sa kanya nun, eh. Yung ang daming pumapasok sa isip ko na gusto kong sabihin sana, kaya lang nung nandun na siya, para kang na starstruck sa kanya, 'di ba? Kasi ang tangkad niya pala, kasi ang liit-liit ko, tapos oo. At saka alam mo 'pag nakikipag-usap siya, she really looks in your eye. eyes, oo. Oo. Talagang talagang ano talaga maramdaman mo talaga yung sincerity sa pakikipag-usap, yung parang hindi siya ano. Were you there, Yumi? I was there dun sa veterans. Sa veteran sila nag-meet ni VP. Nandun ako dun sa Ang buhay ay pero yun na nga, siguro magkakasing age naman tayo, Yumi and Joey, no? We are in the same age range. I think 23. so. 23, di ba? Mga 23 naabutan yung UMD, di ba? Ay, high school ako Oo. nung naabutan ko yung ano. Di ba ikaw, Yumi, ano bang pakiramdam mo? Magpakita naman tayo ng ilang tao, yung generation natin. Mag-a-agree lang kayo o hindi, violent reaction or not, or maybe. Tama ba yung sinabi ko na Inday is a good representation of our generation? Oo. And ang galing na hindi siya nag-sell out, dahil kung nag-sell out siya, ma-imbiyer na tayo. True, oo. Tsaka yung kasi tawag dito, since iisa tayong generation, alam mo yun, hindi na kailangan ng paliwanagan, ang bilis natin mag-cope up sa isa't isa, eh, 'di ba? Yung ito na yun, yung feel mo kung ano nafi-feel ko. Tsaka yung galawan niya, sakay kaagad natin, 'di ba? Hindi na yung, "Ay, Diyos ko, ano ba, it's so cheap," yung mga gano'n, yung mga pa-millennial, gano'n, mga jejemers, gano'n. Pero yung siya, kuha kaagad natin kung ano yung niya, eh, yung galawan niya. Oo. Yes, senyal si VP, sabi ni Reese Garcia. Ayun. Miss Joey, yung time zone niyo po pang Amerika, 2 PM na dito sa CA. I'm from your generation 234, sabi ni Alexan Lea. Ayun. Baby naman si Alexan Lea, 34. Oo nga, baby. So baby. Wag na natin ano kami, mas baby pa kami sa'yo. Bata 90s po kasi si Madam Inday, 1978. Oo nga. Ayun. Kung ako niyakap ni VP Inday, di na ako maliligo, sabi ni Malu Ancheta. Grabe siya. Wala pang ligo. In fairness, walang ligo nun si BP kasi galing pa dun yan sa veterans nung gabi na balitaktakan siya, di ba? Tapos nandun na kayo ng madaling araw. Tapos nung hapon na yun, nandun ako sa veterans. Wala siyang ligo, pero girl, walang amoy. Yung hindi mo maamoyan kahit na amoy pawis o ano. Sabi ko nga, parang ano ba to, santa ba to? Ba't hindi pa nagpapalit ng t-shirt? Di ba yung sa atin pagka ganun, pinagpawisan at lahat, lagkitan na, pero siya, stand out pa rin ng ganda. Wala kang maamoy na yung yung kahit man lang ba amoy pawis na, yung normal na pawis, na pinagpawis sa maghapon. Tsaka tawag dito, hindi ko ina-expect na, siya, big build lang pala ang katawan niya. Sa camera parang ang taba niya, pero sa personal. Oo, ano siya sa personal, Ano pala siya, hindi siya hindi siya ganun, chunky gano'n. hindi siya ganun ka-chunky. Hindi siya ganun ka-ano. Oo, tsaka tangkad, grabe, nagulat ako. Mukha siyang Espanyola. Tisay na tisay. Oo, tisay ni tisay. Ayun, hello, batang. Yes, sorry, Yumi. May sasabihin ka? Hindi sabi ko, 'di ba, ang kagandahan sa kanya, kung mapapansin mo, every time na before siya magbitaw ng salita, na situate na, iisipin niya yung tamang sagot. Hindi siya agad, gano'n, 'di ba? Agad, yung parang pag may sinabi ka, iisipin niya muna. May post siyang gano'n lagi, eh. Tapos bago siya magsasalita. Oo, totoo. Kaya pagka meron siyang sinabi, ang ano kay Inday kasi talaga, grabe yung palabra de honor niya. Grabe yung palabra de honor ni Inday. Ayun. Hello, Batang Park. I'm doing.
Ayan, hello po. Ayun po. Sige po, mag-share na po kayo. Hi, Miss Hello. Joy. Hi, Miss Yumi. Yes ba. Hi, hello po. Hi. Ito naman si Kuya, para Ayan. namang kayo nahihiya pa eh. Hi. Oo nga. Yes. Ano po gusto niyo i-share, Batang Park? Hello po. Yung lang sinabi ni Miss Sas na yung sa generation natin. Kasi I'm 49 years old yesterday. Hi, happy birthday. Yeah. Andito ako sa CA sa San Diego. Apo. Happy birthday. Yeah, thank you po. Pero may sakit po ako, nasa ER ko kahapon nung nag-birthday ako. Lang, like Okay na po kayo ngayon? Yeah, nasa bahay lang. Okay. Buti na. Sick and call lang. Ako po yung nasa Navy, pero ayaw ko pong maging open kasi bawal po sa amin. Pero yun nga yung sabi ni Miss Sas, I'm 49 years old, pero si Miss Inday lang po ang nakita kong true leader sa generation natin. I was born in 75, grew up in 80 and 90s, pero wala akong nakitang ganyan katatag, katapang, as a woman, as a leader, kagaya ng tatay niya, ni tatay. Yeah, ayun. Tama po. Ano, Batang Park, merong nagko-content na na US soldier. Yung Pinoy na pero nasa US Army yata. Sikat na sikat siya sa TikTok eh. Tapos grabe may Duterte sa noo. Di ko alam kung bakit nagkano siya. Ano Kasi nung 2 months ago, Naalala ko sa kanya kasi sabi ko, hala baka maano to. kasi kami nung 2 months ago yata or 3 months ago, may group message kami sa command na sinabihan kami na don't engage in politics. Political. Yeah, medyo naging maingat. Ang daming mga pro Duterte pero naging maingat lang. Kahit yung kasamahan ko sa trabaho ngayon, yung boss, sa kong boss, retired siya. Palagi siya nag-engage pero at least civilian na siya. Di ko alam bakit, nakita ko yon pero di ko alam kung bakit. Siguro baka na-reprimand na or what. Ano siya, grabe yung following niya sa TikTok eh. Yeah, I know. Tapos nag-aalala ako pangalan niya dito. Oo, may DDS talaga sa noo. Kaya nga ako very discreet lang ako eh. Oo, sabi ko nga, sana maging discreet naman si Kuya, baka mamay mapahamak siya. Kaya nga, nang nag-engage ka ng politics, no, that's very no sa amin. Sabihan ka talaga, as in, kung makita nila. Ayun. Ayun lang po. Thank you, Batang Park. Siya. Sige, Yumi, Sas, Batang Park, mag-e-end live na ako ha, kasi alas 3 na ng umaga. Sana maghintay po, son Miss Joy. Thank you. Miss Sas, nice Very welcome. Ayan, sige, mag-last words ka na, Yumi. Iyon, gusto ko lang magpasalamat sa inyong dalawa at nagising mo ako ng pag-iyak-iyak mo kanina. Nakatulog. Hindi ko kasi mapigil. Sobrang iyakin ko pa naman. Pagka talaga naantig yung damdamin ko, hindi ko talaga makontrol yung Oo. Si Miss Sas naman, gusto kong i-express na isa ako sa supporter din niya dahil pag nakikita ko siya, lagi siyang galit na laban, yung parang gustong manakit. Kaya sabi ko nga, gusto ko yung mga ganitong tao. Yung totoo, hindi yung pabebe lang sa media, yung maglalakad sa batuhan, tapos alam mo yung magpo-post na ganyan. Kaya, di ba tayo kasi normal na normal, naka-t-shirt, naka-sando, ito tayo eh, ito na kasi tayo eh. So yun, nagpapasalamat ako sa inyong dalawa at na-meet ko na rin kayo. At sana makita ko kayo ng personal, magkilayan tayo in future. Di ba? Sure, bet yan. Magkilayan tayo. At yun po, hindi pa naman ito ang huli. Sabi ko nga, this is just the beginning at patuloy pa rin natin susuportahan ang tama para sa mamamayang Pilipino. Correct. Nandun pa rin tayo sa likod ng pamilyang Duterte, lalo na kay BP Sara. So yun lang po, maraming salamat Ma'am Joy and Ma'am Sas. Good morning pala sa inyo lahat. Assalamualaikum. Thank you very much, Ms. Yumi. Bye. See you soon. Bye-bye. Sana magkita tayo pala, no? Sa mga rally. Oo, sa mga rally. Pero ang kasi, ma'am, yun nga, sinabi ko noon, may heart problem ako. Hindi ako hindi pwedeng magsalita. Baka bigla kang mahimatay ako. Pero lang, ang tawag dito, kunwari may rally, ganyan. Ano ang tawag dito? Pwede ako abot-abot ng pagkain na lang. Oo, yung mga ganon lang. Sige po. Alright, salamat po. Okay, bye. Ayun. Sas, gusto mo mag-last words? Wala, nyari. Ayun. Well, wala naman. Wala ka last words. Oo, kasi nirefine ko kasi ang aking mathematical model, no? Kasi yung
yung AI tool kasi meron kasi siyang limit. So gagawa ka na naman panibagong chat room, tapos magba-back to zero ka. Hindi, it doesn't remember your previous. Yung previous, oo. Oo, kaya dapat i-document mo siya. Eh, kailangan mo kasi siya i-refine every time. Kasi nga nag-jump kasi yung utak ng AI. So kailangan mo siyang Yung ulit-ulitin. question mo, kailangan mong simulan uli sa simula. Yes! Pero maganda kasi nito, kasi syempre, pag umpisa, parang brainstorming. Di ba umpisa ng brainstorming, magulo talaga. Tapos, yung second ng brainstorming, isi-systematize mo na yung una. So, babalik ko uli. Pero back to zero. Pero yung line of questioning mo, mas systematic na, hindi na siya yung mas exploratory. Pero mas exploratory pa rin siya. Tapos ano na naman siya, mag-breakdown. Tapos next week naman, hanggang ma-refine mo siya ng ma-refine, mas streamline mo na yung process, and then you get the finished product. So that's, I think, kung may re-recommend ako sa kanila, sana naman matandaan nila yung previous conversation. Kasi umuulit talaga bakla. Pero tatlong beses na ako umuulit. Pero can you imagine, this process na ginagawa ko ngayon. If there is no tool like this could have taken months. Pero ngayon, I'm already refining. Parang pagka ina-ask mo ulit si AI, nare-refine mo din yung questions mo. Kasi yes, kasi nga may natutunan ka na sa previous brainstorming. So nakita mo na, ito dapat. At dito siya nagkamali, dito siya naguluhan. So sa next brainstorming mo, mas maayos na yung flow mo. Siyempre, meron pa rin ibang emerald. So sa next mo uling brainstorming, and this is another window, mas ma-refine mo na hanggang ma-refine mo na yung model mo. So ngayon, ayun na. Tapos yun, pati yung how you going to describe this data, paano to i-describe, ano yung parameters, anong gagawin mo, pati yung nagbibigay siya ng suggestion. So for para sa mga susunod mong data, pag i-analyze mo, ganun na yung system mo. Again, kung wala ito, sabi ni Jigat, bakla lang sa AI ulit tayo. Last words na nga ano mo pakialam mo? Magtulugan naman tayo. Moral lesson ito, aralin siya mabuti. Huwag niyo siyang gawing Google. Huwag niyo siyang gawing Wikipedia dahil hindi yun ang kanyang purpose. Ang purpose niya is for brainstorming. So, hanggang mahasa ka every day, and then that, you would be able to get a finished product that is uniquely yours. Why is it uniquely yours? Because ikaw yung nakipag-brainstorm. Nagigets ninyo yung benefit? So, yung mga magulang dyan, yung mga estudyante pa, yung mga nagma-masters, nag-PhD, or kahit yung mga nasa office, na gagawa ng project, mag-recommend ng project, etc., at kailangan yung gumawa ng proposal and models, etc. My God, if you're not gonna utilize it, somebody else will, and then they will get ahead of you. Thank you so much, and sabi ni Jigad, oo na lang kami, kumare. Girl, tigilan mong pagchuchupet. Imasa mo ngayon ang the tools of the 21st century. Okay, thank you, Sas.